pinadadalhan lagi. Baka kasi di ba? O alagaan natin, di ba? Ano yung ginagawa ng mga Hudyo? Ganito. Then all the men of his town shall stone him to death. You must purge the evil. Tignan nyo. Lahat ng lalaki doon sa town, kukuha ng bato, babatuhin yung pasaway na. Ano kaya ang populasyon ng Pilipinas pagka ginawa yan? Nakuha ninyo? Yan. Inihahanda kasi natin, paano natin mauunawaan yung parable. Napaka-importante itong mga background na ito. Tingnan niyo. Ano ngayon ang ibig sabihin ng to be lost? To be lost is to be out of protection. Wala ka na sa protective custody ng iyong shepherd. To be out of service. Bakit to? Kasi yung service nung coin ay to let people know na you are no longer available. That you are devoted to one husband. Diba? Ganun lang yun. No? And para ka malos, you will be out of fellowship with your family, out of fellowship with your fellow tupa, di ba? And to be lost is to be out of joy. No? Wala kang kagalakan. Parang yung lost son, di ba? Minsan kasi akala natin yung mga bagay sa sanlibutan ay makakapagbigay sa atin ng joy. At ganoon din naman talaga ang kaisipan nitong anak na ito. Pero, nakita niya, kahit nagastusin pa niya ang lahat ng kanyang yaman, hindi niya mabibili ang kagalakan. Ang kagalakan kasi ay sa pagkakaalam, sino ka, kanino ka belong, no? Ang kagalakan kasi ay panloob at hindi mapapalitan ng mga bagay na panlabas. And to be lost is to carry a death sentence. No? Itong rebellious na to, anytime pag uwi niya, pwede siyang batuhin. Paano natin? Okay. Ngayon, si Jesus, gusto niyang ipakilala, bakit siya narito? Bakit siya pumunta? Jesus came to seek and save the lost. No? He left heaven to reach us. Iniwanan niya yung kalangitan, pumunta siya sa lupa, naging tao para abutin tayo. Kaya sa nandoon sa kalagitnaan ng mga makasalanan, kasi sila ang dahilan bakit niya pinuntahan ang mundo, yung mga makasalanan. Dahil ang mga hindi makasalanan, ay hindi nila kailangan ng tagapagligtas. Amen ba ron? No? Kaya nga natin kailangan ng magliligtas sa atin dahil hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. The Son of Man came to seek and to save what was lost. 1 John 4 verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo, ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sinugo po ang anak para Para tayo iligtas. No? Alam niyo po, ang Panginoon, para siya yung babaeng naghanap ng coin, He put things on hold. Alam niyo po, once you put things on hold, para bang ititigil ko ang lahat, mahanap ka lang. Ganun ang ginawa ng Diyos sa atin eh. No? Inalisan niya ang lahat para mahanap ka lang. Kahit ikaw na lamang ang nawawalang tupa, kahit ikaw na lamang yung iisa na yon, hahanapin ka pa rin ng Panginoon. Amen. Amen ba ron? Pero kung ang tingin natin sa sarili natin ka parang pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na hindi natin kailangan tagapagligtas, ay hindi para sa iyo ang Panginoon. Bakit? No? Kasi tingin mo hindi mo kailangan humingi ng tawad dahil hindi ka nagkakamali. Pero kapatid, lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo na late. Hindi po tayo nakaabot. No? Yung iba nga lamang 2 minutes ang late. Yung iba ay 3 minutes. Yung iba isang araw ng late. Pero lahat po tayo late. Wala kang pinagkaiba yan pagka na-miss mo ang flight mo eh. Di ba? Pag na-miss mo ang flight mo,
kahit 30 minutes mo lang na-miss yung flight mo, kahit isang oras mo na-miss yung flight mo, kahit isang araw mo na-miss yung flight mo, still na-miss mo pa rin ang flight. At yun ang ibig sabihin ng kasalanan. Missing the point. You missed the point. Sumablay. Alam niyo po yun ang ibig sabihin ng sin eh. Kumbaga sa basketball, merong ibang bola tumatama sa ring, hindi pumasok. Merong iba hindi tumatama mismo doon sa board. Pero pare-parehas, hindi pumasok. Di ba? Natatawa tayo, hindi yung ang layo naman yun. Pero anong kaibahan yun sa tumama sa ring? Parehas, hindi pumasok. At ganun ho tayong lahat. We miss. Ngayon, what it means to be found? No? To be found is to regain our protection. To be found is to reclaim our purpose. Parang yung coin. Alam niyo ba, kaya po tayo pinili ng Diyos is for His splendor. Para maipakilala niya yung kanyang kadakilaan. Para maipakilala niya yung kanyang pag-ibig. Para makita ng tao ang galing ng Panginoon. Amen. Hindi dahil tayo magaling. Kaya ng Panginoong baguhin ang isang tao na nagkasala. Amen. Kayang baguhin ng Panginoon ang isang Sakeo na tinatawag nilang corrupt. Kayang baguhin ng Panginoon ang isang Saulo na mamamatay tao at gawing apostol. Di ba? To reclaim our purpose. Bakit po? Kasi yun ang purpose ng Panginoon eh. Ang magnanakaw ay pumunta para magnakaw, manira at pumatay. Narito ang Panginoon para magbigay buhay. Para makita natin yung purpose niya. To be found is to be reunited with family. To be found is to recover our inheritance. Pag na-lost kasi tayo, wala na yung inheritance natin. Pero pag tayo ay nagbalik sa ating pamilya, kasama pati yung mana doon. Kasama yung pagpapala doon. Amen ba ron? Di ba yung anak nga eh, hindi, doon na lang maglilingkod na lamang ako. Di ba? Pero anong ginawa ho ng tatay? Di ba? Nilagyan niya ng sing-sing. Alam niyo yung sing-sing is pagpapakita na ikaw ay hindi alipin, ikaw ay may authority. Anak kita, hindi kita alipin. Ang sabi ni Jesus Christ sa John 15:15, hindi ko na kayo tinuturing na alipin, tinuturing ko kayong kaibigan. Diba? Bakit yung alipin hindi niya alam kung anong ginagawa ng kanyang boss? Yung kaibigan, alam. Diba? Sino ang tao na nasasabihan mo ng maraming bagay na hindi mo masabi sa nanay at sa kapatid mo? Hindi ba kaibigan mo? Tapos magtataka ka, bakit maraming nakaalam? Ba't maraming nakaalam? Sinabi mo sa kaibigan mo eh. Diba? Tingnan mo natin, no? Yung mga sin. Tingnan natin yung sin of reunification. Na yung isang tupang nawala at na ibalik sa kanyang shepherd. And sabi ron, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders. And goes home, then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I found my lost sheep. Alam niyo ho, ganyan ang Panginoon pagka mayroong isang taong nanunumbalik. Pag mayroong isang makasalanan nagsisisi. Ang Panginoon hindi niya sinisisi yung makasalanan, kundi nagre-rejoice. Amen? Amen. Kasi nagsisisi, hindi mo na kailangan sabihin, makasalanan kasi, ganyan kasi. Di ba? Kasi alam niya nang nagkamali siya eh. Di ba? Paano pag nahanap mo ang lost treasure mo? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, rejoice with me, I found my lost coin. Tingnan ninyo, sino sa inyo ang nakawala ng 50 NT at nagsabi, uy, magsaya tayo, nahanap ko na yung 50 NT kung nawala. Di ba? Nakita ninyo, pag nabiyasa niyo ba yung parable, nagtatanong ba kayo, bakit kaya ganito to? Napaka-OA naman ito. Nawala lang yung coin, tapos nakita niya, tatawagin niya pa yung buong angkan niya para magsaya.
Kasi nga hindi lamang yung coin ang nawala, kundi ano yung sinisimbolo na yun. Alam niyo ba nung tayo nagkasala, hindi lang naman nawala tayo sa Eden eh. Nung ang tao po'y nilikha ng Diyos, nilikha niya para mamahala. No? To have dominion. Yun ang nawala sa atin. Dati po si Adan at Eva, kung ano sabihin nila, yun ang sabihin, ito ang pangalan ng puno na ito. Ito ang pangalan, ang mga hayop sumusunod sa kanila. Di ba? Sa Pilipinas, maglakad ka at may aso, sinususunod, di ba? Hahabulin ka ng aso. Di ba? Ang tao ngayon ang takot. Ang tao ngayon ang takot sa mga bagay na dapat siyang namamahala. Dahil nga na-lost natin yung ating authority, yung ating place of dominion. Nahiya si Adan at Eva nung makita nilang nakahubad sila. Di ba? So mga kapatid, hindi yung ano lang yung nawala yung coin, kundi ano yung sinisimplify nito. At ganoon din ho tayo mga kapatid. No? Napakalaki ng tiwala ng Diyos sa tao. Pagkatapos gawin ng Diyos ang tao, ang sabi niya, very good. Ano niyo ba ang sinabihan lang yon? Nagsabi lang ang Panginoon ng very good na malikha ang tao. At ang tao lamang, ang hindi niya sinabing magkaroon ng tao. Ang tao lamang, ang kumuha siya ng elemento at nilikha niya sa kamay. Nilikha niya ayon sa kanyang wangis. At yun po yung na-mark, nasira sa atin. Yung ating dignidad, yung ating pagkakilala, sino tayo. Na yung halaga ho natin. Kaya nga hindi ho tayo pwedeng alipin ng kasalanan eh. At dahil doon sa pagkakawala ho natin sa presensya ng Diyos, alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng mga bagay na ayaw man natin, ay hindi natin magawang pigilan. Gaya nga ng isang awit, no? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Di ba? Gusto man natin, at yun po ay naging struggle ko ng tao. Kahit ano man yung kanyang gusto, minsan, ang ganda-ganda ng gusto mo, pangit pa rin nangyayari. Dahil nga yun sa pagkawala natin, at pag na-regain mo tayo, there will be great rejoicing. Di ba? Kaya nagsasaya tayo pagka may bumabalik sa Panginoon. Paano pag ang isang wayward son ay bumalik? Tingnan ho natin. Alam niyo ho, natatandaan niyo yung Deuteronomy 21? Ano ang gagawin sa isang rebellious son? Stoned to death, babatuhin. Unless na alam niyo yun, hindi niyo mauunawaan bakit ang tatay kailangan tumakbo. Nakita niya, yung anak niya, malayo pa lamang, tumakbo ang tatay. Alam niyo ba, ayon doon sa pag-aaral, ang mga Hudyo, lalo na mga tatay, hindi dapat tumakbo. Kasi nakaka-loss yun ng dignidad. Bakit tumakbo ang tatay? At bakit niya niyakap? Para kahit na siya batuhin yung anak niya, siya ang tatamaan. Yun ay protection niya doon sa nagkasalang anak. Ako na lamang ang batuhin ninyo, wag itong anak ko. Ganun ho, kamahal. Ganun ho yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganun ho yung pagmamahal na pinakita ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi kayo ang magbabayad ng kasalanan, ako ang magbabayad ako. Ganun ho tayong kamahal ng Diyos. Nakuha niyo ho yung pagmamahal ng Ama. Inalis tayo ng Panginoon sa sumpa ng kautusan dahil sa kautusan ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Niyakap po tayo ng Ama. Hindi niya ho sinabi kung gaano kalaki ang kasalanan natin. Hindi niya pinagdiinan, ikaw kasing anak, sipahin kita, patukan kita, di ba? At alam ko, maaring kayo meron na experience na gano'n. Hindi na natin kailangang pag-usapan. Yakap na lang. Amen? Alam niyo,
naman tayo pag lumapit sa Diyos eh. Hindi mo kailangan na, Panginoon, kasalanan mo po. Alam na ng Panginoon yun. Ang kailangan mo lamang lumapit. Amen? Ganun mo kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Ganun mo yung grace. Ganun mo yung biyaya. Minsan yung tao pa eh. Ganyan ang buhay niya eh. Ganyan. Ngayon, kumakanta na oh. Tingnan ang tao. Ganyan lang. Mga kapatid, wag mo tayong maging pariseo. Nawa maging katulad mo tayo ng tatay mo. Yakap mo natin. Ang nanunumbalik ay niyayakap. Ang nanunumbalik ay minamahal. Hindi mo kailangan ipakita gaano siya nagkamali. Ipakita mo kung gaano ka nagmamahal. At ganun mo ang ginawa ko ng tatay. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arm around him, and kissed him. Alam niyo mo, yung anak na yun, awi-baboy pa. Di ba? Bakit to? Nag-alaga siya ng baboy. Yung pagkain ng baboy, kinakain niya na. Alam niyo ang mga Hudyo, bawal silang kumain ng baboy. Hindi naman kayo Hudyo, kaya nagkainan kayo kanina ng adobo. Bawal sa kanila yun. Tapos, ikaw Hudyo ka, mag-aalaga ka ng baboy. Kakainin mo yung napakababa. Ibig sabihin, ang baba. Pinakita mo ni Jesus doon sa parable na yon, gaano ka man bumaba sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos, mahalaga ka pa rin. Kuyong-kuyumin ka man, sirain ka man, 1,080 ka man na di ba, kinuyong-kuyong. Alam niyo, tinupi-tupi, inapak-apakan, di ba? Diba? Kunyari may 1,000 NT. Kunyari lang ko Kunyari ito. Wala na ako eh. Itinapon man, di ba? Pag inapakan mo, ano yung halaga pa rin nun? Di ba? Alam niyo, ganun mo tayo sa harapan ng Diyos. Hindi mo bumaba yung ating halaga. Ang mundo, gusto ng mundo na bumaba tayo. Ang gusto ng dyablo, makita na kung gaano tayo nagkamali. Ang gusto ng Diyos, makita natin kung gaano tayo kamahal niya. Amen. Amen ba ron? No? Hindi ho yung ating nakaraan ang magde-define sa atin. Paano tayo tinanggap ng Ama? Paano tayo tinanggap ng Ama? Yun po ang magde-define sa atin. No? The Father ran and embraced the Son to show His compassion and at the same time to protect him from the punishment of the law. We are free from the curse of the law because of what Christ had done sa Calvary. We are free from the curse of the law. Sabi na sa Ephesians chapter 2 verse 4 and 5, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. It is by grace we have been saved. Kahit na patay na tayo sa kasalanan, ibig sabihin yun, talagang tayo ay lubog na lubog sa kasalanan. Kahit na lubog na tayo sa kasalanan. It is by His grace. It is out of His compassion. Amen? Sabi nung anak, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate, for his son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Gaano mo ba kahalaga ang one soul? Sabi ho ni Jesus Christ, what good is it for a man to gain the whole world yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Napakalaga ho ng kaluluwa.
Hindi ho ito kayang palitan ng yaman ng sanlibutan. Napakalago ng isang kaluluwa. Kanina tinanong ako nung isa, anong ginawa mo doon? Nag-shopping ka ba? May kausap kasi ako kanina gustong sumama sa gawain na umatin sa morning. Hindi. I need to go there kasi Sunday ko lang makikita ang mga tao doon sa area ng kung saan nag-on-on. Why? Hindi ka ba mapapagod? Di ba galing ka na sa walien? Ang halaga ko kasi ng kaluluwa, hindi mo may papalit. No? Napakahalaga ng isang kaluluwa sa Panginoon. No? Napakahalaga ko ng isang kaluluwa. Hindi mo natin ba sabi, oh, hindi, mahal-mahal to, o kailangan mo ano. Kailangan makita natin na sa harapan ng Diyos, ang isang kaluluwa ay mahalaga. Amen. Kahit isa na lamang yung tao sa mundo, pupunta pa rin ang Panginoong Hesus. Mamamatay pa rin siya doon sa krus ng Kalbaryo para lamang doon sa isang tao. Ganun ho kalaga ang bawat kaluluwa. No? So ano po yung gagawin ho natin? No? Kung ano man yung meron tayo na experience natin at meron tayong pagkakataon na maibahagi yung mabuting balita na tayo kahit tayo makasalanan, tinanggap tayo ng Panginoon, pinatawad tayo, sinuotan tayo ng singsing, symbolizing authority, sinuotan tayo ng sandals, pinag-celebrate ng Panginoon ang kalangitan para lamang ho sa atin. Bakit ho? Napakahalaga ho natin sa harapan ng Diyos. Remember? No? Ang sabi rito, there is joy in heaven. Joy in heaven when sinners repent. Wala mo yung is. No? Sabi na, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinners who repent. Sabi ro sa Luke 15 verse 7. Sa verse 10, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinners who repents. No? Isa lamang daw kaluluwa ang manumbalik sa Diyos. Merong party sa langit. Nagkakasaya doon sa langit. Para saan? Sa isa lamang kaluluwa. Amen ba? Kaya nga ho, wala hong sayang pag tayo ho ay naghahangad ng mga tao ay maligtas. No? Wag ho natin tignan, ako, mahal-mahal naman mag-publish ng Kaibigan Magazine. Diba? Oh, ang mahal-mahal naman ng magpadala ng BSCC. Hindi, sabihin natin, mahal ng Diyos ang bawat Pilipino dito sa Taiwan, kaya tayo nagpapadala. Amen? Amen. Kaya natin sila inaabot. Kaya natin sila tinutulungan makakilala sa Panginoon. Bakit o? Bawat kaluluwa kasi ay mahalaga. Amen? Hindi ho yun nalalagyan ng price tag. Diba? Kasi ganoon eh, di ba? Sanlibutan eh, may price tag eh. Kasi ang sanlibutan ay money, money, money. May price tag, di ba? Pero tayo, hindi, napakamahal tayo sa Panginoon. No? That's why we give. That's why we printed it for free, because salvation is free. And who knows, nasa isang edition ay mayroong isang kaluluwa lang ang makakilala at maligtas. Sapat yun. Amen ba ron? Who knows? Diba? Sa ating pag-post ng mga Bible verses, o yung pinipicturean mo yung daily bread, diba? Kasi hindi mo alam eh. Diba? Hindi mo alam kasi kung sino ang makakabasa nun at maaring iyon ay kaparaanan ng Diyos para sa tao sa oras na iyon na makakabasa nun. Na kaibigan. At napakahalaga ho. Kaya, as much as possible, yung pinopost natin, yung nakaka-edify. Hindi nakakagalit. Diba? So quite simply, Jesus came because people are lost without God. And to be spiritually lost means to be separated from God, disconnected and out of what? Without Jesus, everybody in the world is lost. Without Jesus, everybody in the world is lost.
So no matter how much power, wealth, or fame we have, without Jesus we are lost. Amen. But with Jesus, there will always be joy in heaven. We will always know our purpose. No? At yung purpose na yan is greater dito pa sa buhay na maibibigay. Mas greater ho yung purpose ni God kahit sa ating current life. No? Yung promise niya kasi hindi lamang dito kundi sa buhay na walang hanggan. Ang promise niya ay para dito, in this life, and in the life to come. No? Okay. There's joy when loss is found. Sabi nun sa Luke 15 verse 24, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Alam niyo, ang isang tao na nanumbalik sa Panginoon, ang isang tawag doon ay born again. Naisilang muli. Di ba pagka mayroong bagong baby, isipin ninyo kung kayo ho ay lola, galit kayo sa manugang mo kasi ba't ganyan yung itsura ng ang dami-dami pagpipiliin yung pangpinili mo. Di ba ganun? Tapos pag nagkaanak, makakalimutan mo na itsura ng manugang mo, makikita mo na yung baby. Di ba? Bakit nagsasaya ang mga tao pag may bagong anak? May bagong baby, di ba? May bagong buhay, nagsasaya. Alam niyo ho, ganun ho ang ganun ho, pagka merong nanunumbalik sa Panginoon, may tumatanggap, di ba? Nagsasaya ho. At ang church na laging malungkot, baka walang nabuborn again. Di ba? Alam niyo ho, isa pa sa pinakamas malaki, yung hindi lamang may madagdag na bago. What if kung ang church manganak? No? Kung ang church manganak ng church. Kasi ang church, manganak dapat ng church. Ngayon, kung 60 years old ka na, hindi ka pa nanganganak, diba? Dapat nanganganak, di ba? Di ba? Dapat nanganganak. At ang laki ng Taiwan, para ang Tagalog ay maging palaanakin. Diba? What if manganak ang Tagalog ng marami? Diba? Manganak siya ng Ilocano, ng Bisaya. No? There will be joy. Bakit po? Kasi lump sum yung panganganak. Diba? There will be joy. No? So mga kapatid, tayo po ay tulad ho ng mga unang grupo, makakasalanan tayo. Kaya tayo narito para makinig sa Panginoon, di ba? We are not saying na hindi tayo nagkakamali. Pag hindi ka na nagkakamali, pwede ka nang lumabas. Ganun lang yun Ibig sabihin, hindi mo na kailangan na. Pero lahat po tayo nangangailangan ng paglilinis, pagbabalik sa Panginoon, paghingi ng tawad, paghingi ng lakas, lalo tayo na nangangailangan. Lahat po tayo nangangailangan ng pagbabago, na baguhin tayo ng Panginoon. No? At ito pong mensahe ng salita ng Diyos na ito at ng Lost and Found ay para sa atin. Una, matagpuan natin kung sino talaga tayo. Na iiwanan ng Panginoon ang kalangitan para abutin tayo. Iiwanan niya yung 99 para lang sa atin. Pangalawa, ititigil niya ang lahat para hanapin lamang tayo. Dahil makukumpleto lamang yung palamuti sa ulo kung nandoon tayo. Ibig sabihin yun, ang gusto ng Panginoon, no one is left behind. Nahanda ang Panginoon na siya ang tumanggap ng lahat ng parusa. Yayakapin niya tayo para hindi tayo ang baguhin kundi siya. Amen? Ganun kalaki. Ano man po ang ating pinagdaraan, o ano man po yung ating kalalagayan, mga kapatid, ang gusto lang sabihin ng Panginoon Jesus sa atin
Di palangga kita, mahal na mahal kita. Ganun lang gusto niya sabihin sa atin. Ganun lang ang sabihin, ang gusto niya. Huwag niyo sabihin makasalanan ito, mahal ko itong mga to, kaya ako narito. Yun ang gusto niya sabihin sa mga Pariseo. Kaya sila narito nakikinig dahil ako'y napunta para sa kanya. No? Napunta siya para sa atin, napunta siya para doon sa mga kakilala natin, sa mga tao. Kaya mo tayo, manalangin tayo na nawa, magamit tayo ng Panginoon sa paghahanap din sa mga nawawala pang tupa. Tulungan niya tayo, maaring sa pag-imbita, maaring sa pananalangin, anumang kaparaanan, no? Malay ninyo, may birthday ninyo, hindi gawin ninyong paraan na, oy, birthday ko, pumunta kayo sa maganda yung aking reception sa TAS, American, di ba? Mayroon pang aircon doon, di ba? Invite nyo, di ba? Invite nyo rin kami, syempre. No? Para lang abutin sila. Para din tayo abutin. Tayo panandalian tumayo at tayo po ay pasalamat sa Diyos. Magpasalamat tayo at minahal tayo ng Panginoon. Magpasalamat tayo dahil sa tinanggap tayo ng Panginoon. Magpasalamat tayo dahil sa hinanap tayo ng Panginoon. Lord, we praise you and thank you, O God. We glorify your name. Nagpapasalamat kami sa laki ng pag-ibig ninyo sa amin. Sa laki ng iyong pagmamahal. You set aside ang lahat, Panginoon, para lang abutin kami. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Punuin niyo kami ng pag-ibig. Punuin niyo kami ng pagpapasalamat sa laki ng iyong pag-ibig. At punuin niyo rin kami ng pagnanasa na hindi lang kami ang matagpuan, kundi makaabot din kami sa mga tao, mga kakilala namin, kaibigan namin, kaanak namin, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Bigyan niyo kami ng pag-ibig, Panginoon, sa mga nawawalan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili tayo nakatayo para sa ating response.
Salamat sa Panginoon. Tayo po ay dadako sa pagbibigay. Pero bago tayo dumako sa pagkakaloob, wala ngayon yung magpapatotoo. Gusto ko lang basahin yung email ng ating ni Peter Ye, ang treasurer ng TIC as a whole. No? Sabi dito, "Dear friends, I apologize for missing the council meeting today." That means para bukas to. Attach this fine financial statement for the month of April. These are some highlights. With 5 Sundays in April, both the morning service and the Tagalog Fellowship exceeded their respective budgeted revenues target. So, both morning service and TF Fellowship marginally short on the profit loss due to the lumpy expenditures. Annual leave expenses for the morning service. Meron kasing leave expenses. Sinasagot kasi ng morning yung leave expenses ng pastor. Yung morning lang ha. And kaibigan printing costs. No? So we thank God. It's a good news. No, na exceeded. Ibig sabihin nalagpasan natin yung ating budget. No? We thank God for His faithfulness. Salamat. At nagpapasalamat din ako sa bawat isa sa inyong katapatan sa pagkakaloob ng inyong ikapo. We thank God. No? Parang tahimik na ako nun. Sabi nila, ikapo. Sabi nila, inay ko po. So we thank God. Salamat po sa inyong matapat na pagkakaloob, sa inyong patuloy na pananalangin, sa inyong pong patuloy na paglilingkod. No? Tayo po ay pinapagpala ng Panginoon in numbers and even in sa giving. And we thank God also kahapon, akala ko kanina pa rin yun. Alas mag-alas 12 na ata kami nakauwi kagabi. Ano ba yun? Alas 11 pasada. 11:30 na pala kami nakauwi sa bahay kagabi mula sa Hawaii. Anyway, we thank God sa gawain sa Hawaiian. No, may mga first timer kahapon. At we thank you sa pananalangin. Isama nyo sa pananalangin this Sunday, May 14, 9 a.m. sa Taoyuan naman kami. Pupunta. Yung kami doon ay yung kausap ko at yung nakakalam. So isama nyo kami sa panalangin. Kung di nyo man alam yung detalye, just include us always in prayer. God is opening doors. Narito naman, ang dahilan naman bakit tayo narito ay para maipakilala si Jesus at makilala si Jesus ng mga tao. Amen? So we thank God.